Nining takna parahin kita pagisgot sa atong theme nga nabilin nining nga mga Domingo nga mao ang responding rightly sa mga problema sa kinabuhi. Unsaon nato pagtubag ang mga problema sa atong mga kinabuhi. Og nining nga takna adto na pud ta sa lain na usab nga text sa Bible no sa gibasa ganiha about how to respond. Unsaon nato pag-atubang, unsaon nato pag-responde problema sa kinabuhi. Labi na karon mga panahon na nga murag di na gid ta maundangan aning mga kalisdanan. Side by side we are attacked emotionally, physically, culturally, natural disaster ug kining pandemic. Mao nang magbalik-balik problema gid permanente. Ang importante, ang atong pagtubag sa mga problema, mao gyud makahatag kanato og dako nga paglaom og mahimo tang mabungahon diha. Nini nga text sa 1 Peter 4:12 to 19, unsaon nato pag-respond sa suffering? First, atong gihulagway ganiha, nga ang una gyud expect it, anticipate suffering. Moabot gyud na ang suffering, di gyud na siya malikayan. Sama sa gingon nato miagi. Ngayon diha, dear friends, sa verse 12, do not be surprised at the painful trial you are suffering as though something strange were happening to you. Ang pulong diha nga, do not be surprised, no, dili gayod ma-surprise. Ayaw yung katingala kung naay mga problema. Di angay itingala. Tungod kay, as a Christian, we are bound to it. We are bound. Paingon ta diha. It means we are destined to suffer. Destined. Sa to pa, diha kita paingon, no? Ang destinasyon ginato, suffering. 1 Thessalonians 3:2-3, ingon diha, we send Timothy, who is our brother and God's fellow worker, in spreading the gospel of Christ, to strengthen and encourage you in your faith, so that no one would be unsettled by these trials. You know quite well that we were destined for them. O, tanawa, ingon ni Paul kang Timothy, ay lang mo ka discourage, no, kung maabot na. Tungod kahibaw mo nga, kahibaw kita nga, we were destined. Gi-ordain ta diha. Diha kita paingon. Mao nang for Paul also, ang suffering is, gitawag ni nga calling. It is a calling. Dili lamang siya destinasyon nato, pati it is a calling. Diha sa 1 Peter 2:21, ingon diha, but how is it to your credit if you receive beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. To this you were called, to this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. You were called. Sa ito pa, ang gipadayagan ni Paul ani ang mga katauhan, mga Kristohanon diha sa Tesalonika. Nga gitawag ta diha. We are called to suffer. Umingon taw sahay ang pagpastor, gitawag. Mas gitawag kita tanan nga mo antos. We are called to suffer. Munang if you view a calling, kinig yung calling, gitawag kita diha paingon. Og makita nato nga ang purpose magid sa Ginoo, ang ultimate purpose gyud sa atong kinabuhi ning kalibutan nga diin mapariha kita kang Kristo Jesus sa kinaiya, to be like Christ, no, ingon diha sa Romans 8:29, unya for His glory. Nganong gi-create ang tao? Mapariha in the image of God. We were created in the image of God. Sa to pa mapariha gid niya. Naguba lang tungod sa sala. Pero mao gid na ang atong goal, to be like Christ, and will bring glory. Mo nang pagmaparihan ta kang Kristo, mahimaya gid ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ug way laing makapahimo niya na suffering lang gyud. Suffering lang ang makahimo niya na mo nang we are called to suffer tungod kay ang Kristohanon gayud kinahanglan na niya. Si Satanas ang iyang doktrina lain. Ingon pa niya nga ang Christian malikay gid na sa mga kadautan, katalagman ug mga trials ug mga suffering, malikay gid na siya. Unya ang Christian po daw mo prosper gid na materially, no, mudato gid ba? Mao ni ang uso nga doktrina ni Satanas nga daghan gyud malinglahan na ani nga ang Kristohanon malikay sa mga sufferings nga di gyud mag-suffer. Di gid na tinuod. We are bound, we are called, and we are destined
to suffer according sa pulong sa Ginoo. Mao nang bisag asa ta pangitaon kita sa suffering tungod kay una ngano gyud because we are fallen people. Kita fallen people. Katawhan nga nahulog sa pagpakasala. Therefore, wala gid perfect sa tuwa, puro kita makasala. Therefore, we will suffer the consequence of sin. Nagyoy suffering sa sin. Sa mga Christian, di naman mo suffer sa impyerno, kay nabayra naman ang impyerno, paid naman in full, ang atong suffering, kining disiplina sa Ginoo matag adlaw because sa atong mga sala matag adlaw. No? We are disciplined. Dili naman ta under condemnation. Naagyo negative consequences sa atong makinabuhi. Tungod kay musipyat gid ta usahay sa atong pagkinabuhi. Then, not only we are fallen people, but also we live in a fallen world. Kita nagkinabuhi usab sa kalibutan nga fallen, dili perpekto. Kalibutan nga si Satanas ang naghari. Ingon diha, he is the prince of this world. Mo nang mayog worldly gani, kang Satanas giday na sayahan ng bahin. Mo nang ang Kristohanon gayod, we live in a fallen world. Si Satanas, ang iyang goal, para di ta mahimo gyud sa katuyuan sa Ginoo nga mahimong mapareha kang Kristo ug mag-glorify ang Ginoo, hiwion gyud niya ang atong kinabuhi. Unya dako kay opportunity kaniya in times of crisis. Mao nang diha sa atong mga kalisdanan, the busiest time sa kinabuhi si Satanas kanang naatas kalisod. Nas kalisod ang tao, busy kay si Satanas diha. Nganuman ang iyahang goal is to destroy us. Iya gitang hiwion nga di mutuman sa Ginoo. Unya ang iyahang tuyo i-divide, i-conquer, magpugas og kanang mga disorder, magpugas og mga pag-away-away diha sa iglesia. Mao nang naa sa kalisod ang iglesia, naa sa mga crisis, diha sa Satanas gayud busy kaayo. Kay opportunity na niya to destroy the body of Christ. Mo nang sa atong mga kalisdanan, ang tendency gayud nga nganong naay chance sa Satanas kay usahay ang tao moingon man gyud nga unsaon man namo koy problema di ko kasimba. Unsaon man namang koy problema di ko kahatag. Alangan kinsay akong unahon. Mo ana gyud sumahimong excuse ang problema nga moingon sa Satanas okay ra na kay nakas problema. Kasabot ang Ginoo ana. Mo nang delikado kayo. Kay Satanas gina nga mga concept. Satanas na nga iyahang i-inject sa imuha thinking nga okay na nga prinsipyo. Pero basahon nimo ang Bible, dili na okay. Tungod kay mao gina ang kinaiyahan ni Satanas. Mao nang ang tuyo ni Satanas, muguba sa tong kinabuhi, i-disalign niya, dili ka mo align sa pulong sa Ginoo, unya mawala pod ang blessing nimo. Mao nang we live in a fallen world, mao nang naay mga suffering. Then we are Christians. Nganong naay problema, nganong naay sufferings tungod kay Kristohanon man gud ta. Di pa ta Kristohanon okay problema, di man magsamok-samok sa Satanas. Kay iya naman kadaan. We live in a fallen world at the same time, kung ikaw Kristohanon, gitawag ni nga if you are followers of the Lord Jesus Christ, kasilagan gid ka sa mga tao nga wala nag-follow kang Jesus Christ. Remember diha sa John 15:18 to 19 ingon diha, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. Yung si Jesus, kung ang kalibutan nagikasilagan mo, timan-an ninyo nga una sa tanan, sa ako na sila nasilag. Kaniadto niya pa siya ng kalibutan na gihate pang si Jesus Christ sa mga tao, gilansang siya sa cross. Ngunang if you belong to the world, it would love you as its own, as it is. You do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Nagitay problema kay ngano Kristohanon al kontra gining dili Kristohanon. There are persecutions. Naagi mga panagbingkil tungod kay ingon diha sa usa ka quotation nga persecution is simply the clash between two irreconcilable value system. Naagi persecution sa mga Kristohanon tungod kay managbingkil mag-aaway gining duha ka value system. Mo nang naagi suffering ug makita nato diha sa mga sufferings makita gyud kinsa gyud Kristohanon. Mo nang we are told
gyud sa Biblia nga ang atong response sa suffering diha nagpadayag kung asa ka nga side. Kaya ang Kristohanon lain gid nga side. Ang Kristohanon ingon sa Bible, we are told not to retaliate, dili man ta mo balos, di man ta makig-away, dili man ta mo strike back. Yang Kristohanon dili pod mag self-pity, mangluod. Mao nang because we are Christians, there are sufferings in life. Mao nang we are bound to it. Distin kita diha o gitawag kita diha. Another point nga why we expect suffering, not only that we are bound to it, but also it is beneficial. Makaayo gyud for the good. Pagtuon nato ang problema makaguba sa Ginoo, ang trials makaayo gina. It is God's work. Basta trials gani trabaho na sa Ginoo, molding His child to become like Christ. Mao nang ang trials pareha sa surgeon kanang mga doktor, pag operahan ka, maayo gid ka, ma-better gid ka. Or surgeon or face nga surgeon nga ayuhon irituki gina imong naong magpabelo. Kay nganot ang purpose nganong gioperahan kay para mas munindot pa. The same sa principle sa Bible ingon diha sa parable sa vine and the branches, diha sa John 15, ingon diha, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, that it will be even more fruitful. Ang branch, pag pulungan gina, para mubunga og daghan. Para sa mangga, pag gubot kay di gina kabungag daghan, higubot, panguhaon tong mga branches, nga dili, importante, kay babag siya, nga makabungag daghan. Para munindot og mambungahon. Mao punas itong kinabuhi ang tuyo sa Ginoo, tukat, sakit man gyud pagkat sa atong mga kinaiya nga di maayo, para mahimong maayo gyud. Mao nang purpose sa suffering. The beauty of suffering is to beautify us. It is to build us, not to destroy us. Mao nang beneficial gyud ang suffering. Mao nang expect, anticipate, naiuban nga mo deny og suffering, simba ko lang di na mahitabo. Dili noon, pangitaon di ka sa suffering og expected gyud na, no? Pag nay mo abot problema, di na kita matingala. Mingon kita, natural gina. No, kay kahibalota nga we are bound to it, o kahibalota nga nagi katuyuan ng Ginoo ani tungod kay pagwapuhon ko niya to build me up better than before. Mao nang expect it, and ikaduha, embrace it. Embrace suffering. Pag embrace kano no kanang gakuson gyud. Embrace suffering. Diya sa verse 19 nga nagaingon nga, so then those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good. Embrace. Ang pulong nga embrace, paingon embrace suffering, it means respond courageously. Di magtinalawan kayo sa mahadlok kita sa suffering. Kundili pareha sa kinabuhi bitaw sa kadtong tulo nga tambog sa kalayo, sa Shadrach, Meshach, Abednego in the fiery furnace. Perting isugi nila. Pag-ingon sa kuan nga itambog mo. Bahala, itambog mi. Di gid mo simbaan ng Diyos ninyo. Nya karyo pa gyud. Dugangi ng kainit, dugangi daghang sugnod. Pagto mahadlok sila, wagid mahadlok. Dili gid lagi mi, no? Grabe sila Shadrach, Meshach, Abednego. And it is embracing suffering. Face suffering fearlessly. Why kahadlok at tubangon gina siya. Face it with courage. Ngunang si Paul nag-exhort kang Timothy nga, Timothy ayaw kahadlok. Reject fear and embrace suffering. Munang diya sa suffering, diya makita yun. Nga diin ultimate display of courage. Pareha nila ni Shadrach, Meshach, Abednego nga sugot gid sila. Ang ilahang naa sa ilang unahuna nga muadto gid mi sa kalayo. Muadto gid mi sa suffering, no? Kaya nguban magampo dili unta, pero ang Ginoo gayud monaingon nga God will not deliver us from suffering, but He will deliver us through suffering. It means dili gid ta ipalayo sa kalayo, kundi didto ta niya luwason in the middle sa kalayo. Muagi gid tag kalayo. Ug makita nato nga diha nato siya mamit sa kalayo, dili sa before, kundi during, no, in the midst. Mo nang sa atong pagkinabuhi kining suffering, diha nato ma-experiencehan ng Ginoo. Ma-meet nato siya. Di ba? Sa kang Shadrach, Meshach, Abednego, dito man nila nakita na upat naman sila. Imbis tulura sila gitambog sa kalayo na himong upat. Naa na dito ang Ginoo. Mo nang will meet God in the midst or through suffering. In the middle of the storm, dili tayo ngon ipalayo sa storm, kundi He will enable us to walk diha sa atong mga storms in life. Mao nang courage, no, kinahanglan gyud ni. Embracing suffering, it means isog ta ni ana unya. Rejoice, yung sa verse 13. Receive it cheerfully. Dawata na with cheerfulness. Kanang ikalipay gyud. Ikalipay tungod kay God is working
sa atong makinabuhi diha sa suffering. And we know nga God will use it to make us better, dili bitter, og mo na ikalipay nato. Then, not only receive it cheerfully, but also remain committed to God. Moingon diha sa atong text, be faithful, commit to your faithful Creator, and continue to do good. Munang commit your life to God, it means sa mga problema nato, embracing suffering, it means ikumitar lang gud imong kinabuhi sa iya ha. Mao tong Shadrach, Meshach, Abednego, ang ila gikumitar lang nila, ihatag na namo sa Ginoo. Luwason man may o dili, ingon sila, luwason man may sa Ginoo o dili, sige. Mao nay gitawag nga dili sila committed sa circumstances o sa ilang sitwasyon, committed sila sa Ginoo. So kung dili sila luwason sa Ginoo, naay purpose ang Ginoo diya, mas better pa. Kay balo sila ana. Mao nang dili ingana ang tinuod nga embracing suffering. Willing ka, commit ka diya sa Ginoo, willing to suffer. It means pag mo yung committed to God, you commit yourself to His will. Iyang kaubuton, mo nang para sa kang Shadrach, Meshach, Abednego, kung iyang kaubuton nga matambugin mo, sige, parehagod kang Stephen, gibato siya, sige, kaubuton niya, kung kaubuton niya, okay. So si Stephen nabatog yun, no? Namatay gid siya. Og we know, unsay better diha, no? Kay baluta nga mas naagyoy maayo kay nahitabo kang Stephen after sa iyahang kamatayon. Mo nang ang Ginoo gayod, no, kung diha nato makita nga if we embrace suffering and committed to His will, makita nato nga dako gyud kadaugan sa atong kinabuhi, because through suffering diha ma-defeat ang kaaway. Si Jesus sa iyang pagkinabuhi, wala man niya napildi ang kaaway sa iyang paghil, sa iyang pagmilagro. When He healed the leprosy, when He fed the 5,000, wala man siya nagmadaogon dito. Nagmadaogon siya sa diyang nagpalansang sa cross. Mao nang winning battle, mao na ang magkahitabo kung kita committed gayud diha sa Ginoo. Committed diha sa pagsunod sa iyang kabubuton. Kay kibalo kita nga magmadaogon kita. Not only committed to His will, but also committed to do good. Mo nang sa ato mga problema, dili gyud excuse ang pwede ni kay kung dili continue to do good. Muna ingon diha sa 1 Peter 3:17, ingon diha, it is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. Mao nang para sa mga kang Shadrach, Meshach, Abednego, ang among gibuhat maayo man ni, di man ni daotan. So mas maayo pa magsuffer mi kaysa magsuffer mi kung katong mga tawhan nato nang luhod kang Baal og magsuffer pud to maingon gyud nga nagsuffer sila kay naghimo man sila daotan against man sa will sa Ginoo. Mao nang sila Shadrach, Meshach, Abednego, bahala basta nagsuffer may nga naghimog maayo. Mao nang sa atong pagkinabuhi gayud kining conviction di gid nato di mapugngan. Mao nang daghan tag mga theology, no, nga daotan man na di man na maayo, no. Pareha na sa ingon ni Paul nga eating food sacrificed to idols, yung sa ingon diha niya sa Romans 14:1-23. Unsay conclusion ni Paul diha? Kay nag-away man sila nga sala lagi na mag-eat og food sacrifice sa idols, ang dili na sala kay gihugasan na sa Ginoo. Unsay conclusion ni Paul? Kung nikaon siya basta ang iyang katuyuan to glorify God, kung wa pud siya mukaon basta iyang katuyuan to glorify God, way problema diha. If you eat for the Lord. If you abstain for the Lord. Kung basahon nimo na sa Romans 14:1-20. Basta you do it by faith. Ang conviction kung nagtuo siya and he thinks nga that is his faith, ang iyang motive pud is to glorify God, no? Mo nang sa tuwa bisag kuan basta ang ato lang motibo gayud is to glorify God, not to glorify people. Dili magpahiro-hiro, kundi convicted ka nga this is to glorify God. Wala gyud maka-question sa tuwa ni ana, because everything yung diha sa 23 sa Romans 14:23, everything that does not come from faith is sin. Kung gibuhat mo na alanganin ka, you sin basta dili pinagis pagtuo. Muna rin yung panahon na sure kita, no? Pag yung tanga buhaton ta na, you think and you prove it nga it is according to faith. Nga siguro gid ka nga kaubuton na sa Ginoo. Mao nang continue to do good, no? Everything nga atong pagabuhaton basta we glorify God. It is your conviction. You are committed to God. O nang embrace it. It means respond courageously, receive it cheerfully, and remain committed to God. Lastly, enlarge through it. So ito ganiha, nga expect it. Ikaduha, embrace it. Karon, enlarge through it. Ingon diha sa Psalm 4:1. Ingon diha, hear me when I call, O God of my righteousness. Thou hast enlarged me when I was in distress. Have mercy upon me and hear my prayer. Enlarge me when I am in distress.
padako ako panahon sa akong mga kalisdanan. It means nga diya sa atong text nga atong gibasa kaniya sa 1 Peter 4 nga if you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the spirit of glory and of God rest in you. No, kung ikaw daw nagsuffer or insulted because of Christ, you are blessed. Unya ingon diha nga if you suffer, it should be not as a murderer or thief or any other kind of criminal or even as a meddler. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear His name. Meaning sa enlarge, mudako kita, meaning mo expand ang atong union sa Ginoo, no? Mo expand ang atong relationship sa Ginoo. Tinuod gyud na sa mga kalisdanan, mas maduol gyud sa Ginoo. Sige tagampo, sige di taganahan sa kalibutan, magsuri-suroy kay focus man ta sa problema. Mao nang diha gyud sa mga kalisdanan, mas closer ta sa Ginoo. Mo expand ang atong union sa Yaha, ang atong relationship sa Yaha, ug mailhan nato siya. Mao nang the more you draw closer to God, the more you know Him, and the more you know Him, the more you have faith. And the more you have faith, the more you are strong sa pagkinabuhi ning kalibutan. Sa kinabuhi ni Job, the more niya nailan ng Ginoo, the more niya nailan ng iyang kaugalingon. Sa grabe nga kalisdanan nga nasinati ni Job sa iyang balatian, nailan niya ang Ginoo. Mo nang si Job nilabas nga mas nindot pa kaysa una ang iyang pagkinabuhi. And that is through afflictions. Mo nang tinuod gina, bisan sa atong mga kinabuhi, mas daghan tag natun-an sa Ginoo panahon sa mga problema kaysa panahon nga happy ta. Bisag ako daghay lesson in life nga nagihan, nabali, nagdisgrasya sa motor, no, daghay mga pagsulay. Nga diin dito ang daghang learning gayud, mas daghan pa nga learning kaysa niadto kog seminary. Mao nang suffering expand our union with God. Unya may union ta kay ngano ingon diha suffering, ingon diha mahimo tang we bear His name. Kung tanaw nato sa Colossians 1:24, suffering is filling up what is lacking in Christ's affliction. Mingon si Paul nga, pasalamat ko sa mga sufferings kay naging kabahin ako sa affliction ni Jesus Christ. Dili pasabot nga kulang pa ditong affliction ni Jesus Christ, ang suffering ni Jesus Christ kulang di ay, dili. Kung dili, sa dihang si Paul nag-antos, naglisod, ang katuyuan ni Jesus sa pag-antos mo'y kaluwasan sa katawhan. The same, no? Kang Paul usab, naglisod siya tungod sa kaluwasan sa katawan. Meaning we are co-workers, co-laborers of the Lord Jesus Christ. Muna nindot kayo. You are one with Him. We are one with the Lord Jesus Christ. Labi na gayod to reach out. Munang mo expand gayod tungod kay mo expand ba ng atong pag-preach, pag-show o pag-tell sa gospel. Munang makita nato nga diya sa sufferings hiusa ta kang Ginoong Hesukristo in the name of Christ usahay gyud inon kita nga buang-buang, inon kita nga wala sa tama nga panghuna-huna. We are willing, no? Kay si Jesus ging ana man pud kaniadto. And we are one with the Lord Jesus Christ. So we are co-workers of the Lord Jesus Christ. Og ang partakers ingon si Paul, pribilehiyo nga mahimo kong kabahin sa suffering ni Ginoong Hesukristo. Kay sa tinuod si Jesus manggihapon gina. Ingon not I but Christ. Mo nang ma-expand gayud atong union diya sa Ginoo pinaagi sa mga problema. And not only expand our union with God, also it extend our usefulness to God. Mahimo tang ma-extend pag ang atong pagkagalamiton tungod kay sa mga sufferings diya nagpabuhat ng Ginoo. Umulon ta niya nga mahimong mas galamiton pag maayo. So mo nang diha sa kalisdanan, diha ang training, diha ang equipping, diha ta sahay maminaw sa Ginoo ug diha ta sahay mahambol sa Ginoo. Mao nang gamit kay na nga magamit gyud ta sa iyahang kahimayaan. You cannot use people who are puno sa pride, no? Puno sa kanang dili mo obey. Mo nang diha gyud sa kalisdanan, mahimo tang ma-extend ang atong usefulness. Magamit na gyud maayo diha sa Ginoo. Labi na gyud to advance the gospel. In the life of Paul, unsa si Paul, grabe kay si Paul nga tao, bright, garboso, no, conceited, pero sa mga sufferings na buta siya, na mga kalisdanan, kalisod, unsay nahitabo kang Paul, nahimong ni advance noon ang gospel tungod kaniya. O nang ang kalisdanan will usher us to glory. Si David, ang chain sa iyahang liog, nahimo mang kuruna sa iyang ulo, no? Tumbakal nga siyang liog kay priso siya, nahimo mang kuruna sa iyahang ulo. Mao pud na sa atong kinabuhi. Ang mga kalisdanan
muasar ka nato higher sa atong pagkinabuhi ning kalibutan. Because God will use us more mightily in His works. Mao nang ang tanan gyud kahimayaan sa Ginoo lamang. Mao ning nga sekreto nga unsay tubag nato sa problema ni mga panahona nga din kita gayud maka-experience sa panalangin sa Ginoo and not His discipline. Mao gyud ni. First is we have to expect suffering. Then second, embrace it. Then enlarge through it. Magampo